Ang halalan 2025 ay hindi lamang naging arena ng tradisyonal na mga politiko, kundi naging entablado rin ng mga kilalang personalidad mula sa mundo ng showbiz. Mula sa mga veteranong aktor hanggang sa mga kabataang artista. Muling napatunayan na ang kasikatan ay maaaring maging tulay patungo sa serbisyo publiko. Ngunit kasabay nito ang responsibilidad at pag-uusig mula sa publiko. Narito ang unang bahagi ng listahan ng mga artistang nanalo sa nasabing eleksyon. E.R. Ejercito. Kilalang aktor ng aksyon at kasapi ng pamilya Ejercito Estrada, si George Estregan Jr. o mas kilala bilang E.R. Ejercito, ay nagwagi sa pagkaalkalde ng Pagsanghan. Angelo De Leon. Si Angelo De Leon ay sumikat bilang teen actress noong dekada 90 sa mga palabas gaya ng TGIS at Ikaw na Sana. Isa siya sa mga kinatawan ng wholesome youth image ng panahong iyon. Siya ay nanalo bilang konsihal sa 2nd District, Pasig City. Kiko Rustia. Si Kiko Rustia ay kilalang TV host at dating Survivor Philippines castaway. Kilala rin bilang isang environmentalist at advocate ng sustainable living. Siya ay nanalo bilang konsihal sa 1st District sa Pasig City. Aiko Melendez. Si Aiko Melendez ay isa sa mga pinakasikat na dramatic actresses ng kanyang panahon. Si Aiko ay may higit 3 dekada sa industriya ng showbiz. Nakilala rin siya sa pagiging prangka sa social media. Siya ay nanalo bilang konsehal sa 5th District sa Quezon City. Alfred Vargas. Si Alfred Vargas ay dating heartthrob actor na lumipat sa politika noong dekada 2010. Isa rin siyang lisensyadong public administrator at naging kinatawan ng Quezon City sa Kongreso. Siya ay nanalo bilang konsehal sa 5th District sa Quezon City. Joaquin Domagoso. Si Joaquin Domagoso ay anak ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Si Joaquin ay naging artista sa GMA Network at kilala sa pagiging simple at approachable. Ito ang kanyang unang pagsabak sa politika. Siya ay nanalo bilang konsehal sa 1st District sa Maynila. Isko Moreno. Si Isko Moreno ay dating kilalang aktor sa pelikula at telebisyon noong dekada 90. Kilala sa pag-angat mula sa kahirapan sa tondo patungong showbiz at kalaunay sa politika. Siya ay nanalo bilang mayor sa Manila. Lou Veloso. Si Lou Veloso ay veteran character actor, host at director. Si Veloso ay kilala sa mga pelikula at teleserye bilang ama, lolo at komedyanteng may puso. Siya ay nanalo bilang konsehal sa 6th District sa Maynila. Ervic Vejandre. Si Ervic Vejandre ay kilalang aktor at model. Sa eleksyong ito, siya ay muling pinagkatiwalaan ng mga taga San Juan. Siya ay nanalo bilang konsehal sa 1st District sa San Juan. JC Parker. Si JC Parker ay dating miyembro ng popular dance group at naging sexy star. Siya ay lumabas sa ilang mga TV shows at pelikula. Sa eleksyon na ito, siya ay nanalo bilang konsehal sa Angeles City, Pampanga. Marisol Morales. Si Marisol Morales ay dating beauty queen at naging aktres noong dekada 90. Nakilala rin siya bilang isa sa mga regal babies ng kanyang panahon. Matagal na ring aktibo sa lokal na pamahalaan ng Angeles City si Morales. Sa pagkakataong ito, siya ay nahalal bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Kai Cortez. Si Kai Cortez ay kilalang character actress sa mga comedy roles. Ginulat niya ang marami sa kanyang landslide win sa Taytay. Siya ay nanalo bilang konsehal sa Taytay, Rizal. Vilma Santos Recto. Si Vilma Santos ay isa sa mga pinakatinitingalang aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Tinagurian siyang star for all seasons. Si Vilma ay may higit 5 dekada sa showbiz at kinikilala bilang isang icon sa drama, pelikula at telebisyon. Si Vilma ay nanalo sa pagkagobernador sa Batangas. Richard Gomez. Si Richard Gomez ay isang respetadong aktor at dating matinee idol. Si Richard ay kilala rin sa kanyang mga sports achievements bilang national athlete sa fencing. Naging kinatawan siya ng 4th District sa Leyte. Ngayong 2025, muli siyang nagwagi sa kaparehong posisyon bilang congressman sa Leyte, 4th District. Lani Mercado. Si Lani Mercado ay dating aktres at TV personality at asawa ni Bong Revilla. Noong nakaraan siya ay nagsilbing kinatawan ng 2nd District ng Cavite. Sa pangalawang pagkakataon siya ay nanalo bilang kongresista sa 2nd District ng Cavite.
Alex Castro. Si Alex Castro ay dating aktor at TV personality. Kilala sa kanyang pagganap sa mga drama. Siya ay dating board member at vice governor ng Bulacan. Sa pagkakataong ito, muli siyang nahalal bilang vice governor sa 2025 election sa Bulacan. Daniel Fernando. Si Daniel Fernando ay dating matini idol at aktor na sumikat noong dekada 80 sa mga pelikula at teleserye. Siya ay nagsilbi bilang governor ng Bulacan mula 2019. At sa eleksyon na ito 2025, muli siyang nanalo bilang governor sa Bulacan. Arjo Ataide. Si Arjo Ataide ay award-winning actor kilala sa mga dekalidad na acting performances sa drama at action genres. Siya ay nanalo bilang congressman sa Quezon City, 1st District. Lucy Torres Gomez. Si Lucy Torres ay dating TV host at modelo. Nakilala rin siya sa show na Shall We Dance. Asawa siya ni Richard Gomez. Sa eleksyon na ito 2025, siya ay nanalo bilang mayor ng Ormoc City. Jolo Revilla. Si Jolo Revilla ay dating aktor at anak ni Bong Revilla at Lani Mercado. Siya ay dating vice governor ng Cavite. Ngayon ay nahalal bilang kinatawan ng 1st District ng Lalawigan. Justoni Alarcon. Si Justoni Alarcon ay kilalang action star na kalaunan ay sumabak rin sa politika. Sa eleksyon na ito, siya ay nanalo bilang board member sa 1st District ng Rizal. Angelica Jones. Si Angelica Jones na dating aktres ay tumakbo rin. Sa halalang ito, siya ay nanalo bilang board member sa 3rd District sa Laguna. Aaron Villaflor. Si Aaron Villaflor na dating matini idol ay sumabak rin sa politika. Siya ay nanalo bilang board member sa 2nd District, Tarlac. Jason Abalos. Ang aktor na si Jason Abalos ay nanalo bilang board member sa 2nd District ng Nueva Ecija. Lito Lapid. Si Lito Lapid na sikat na action star na sumabak sa politika ay muling nagwagi bilang senador. Tito Soto. Ang TV host at dating aktor na si Tito Soto ay muling nagwagi bilang senador. Hindi pa man tuluyang naiproklama pero sila ay kasama na sa top 12 senatorial race. Hindi na bago sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas ang pagkakaroon ng mga artistang humahawak ng posisyon sa pamahalaan. Subalit sa halalan 2025, naging mas kapansin-pansin ang dami ng mga personalidad mula sa mundo ng showbiz na muling nanalo o sa unang pagkakataon ay pumasok sa larangan ng serbisyo publiko. Ang tagumpay ng mga artistang ito ay hindi wakas kundi simula pa lamang ng mas mabigat na responsibilidad. Ang boto ng bayan ay hindi premyo, ito ay isang kontrata ng tiwala. At habang may ilang binibigyang pagkakataon ng publiko dahil sa kanilang karisma at koneksyon, kailangan din nilang patunayan na hindi lang ito role, kundi isang tunay na tungkulin.